Hey mga kapatid, welcome to Sharpen the Blade. Bigla na lang to bumagsak unti-unti. Working yung motor, pero feeling ko may na-dislodge na part, kaya hindi umakyat o bumaba. So pilitin nating ayusin. Tatanggalin lang natin yung screws dito. Ipapry nyo lang tong cover. Tapos meron dito na dalawang screw din dyan sa may handle. Isa rin doon. Tapos babaklasin na to. Tapos pwede natin tong baklasin. So may mga plastic clips lang to, retainers. So hihilahin lang yan pa ganon. Pero pagtanggal natin, meron tayong socket na kailangang tanggalin dyan. Or i-disconnect. Ay, ito pa pala. Naku, putol na oh. Dinikit lang. Ay, tayo na naman na pag-abutan. Oh no. So tinanggal lang to para dito sa lock, no? So nakapasok yun dito. Yan, nahulog na. So ito naman yung socket. Would you be able to get it, Ray, for daddy? Alright mga kapatid, so tinanggal na natin yung dalawang 10mm bolts para maitas itong ating window. Tapos remedyo muna natin, nilagyan natin ng scotch tape para hindi bumagsak. And dito nyo i-access yung bolts yan para sa ating regulator. So sabi ni Nick Nock, since working ang motor, so baka yung cable daw. So most probably tatanggalin tong mga bolts na to para makuha natin yung regulator, yung assembly niya. Kapatid, confirm po, nakita na natin kung anong sira. Naputol yung cable. Tama yung sinabi ng ating mentor mechanic na si Nick Nock ng Nick Nock Auto Care. So working itong motor. Tapos nakita ko ito may na-dislodge, natanggal yung itong part na to. And hinanapan ko kung saan siya dapat nakabaon. And I noticed na saktong-sakto siya dito. Nakabaon siya. And then pag tiningnan mo, wala ka na makita dyan na cable. Kasi yan yung hihilahin pataas itong motor. Kumbaga may pulley eh. At tinry ko naman, kinunik ko, tinagana ko, lumabas yung part na sira. Ayan, putol ang ating cable. So I don't know kung merong replacement lang nito, ikikip yung motor or palit na ng buong assembly. At least na troubleshoot natin. Hopefully may mura na parts nito.